Sa ilang taong paggawa ko ng video, napansin kong marami sa inyo ang naniniwala sa alamat tungkol sa kalawakan ng di namamalayan. Nandito ako para itama ang kwento. Kapag tumingin ka sa langit tuwing takip silim at tiningnan mo ang araw, anong kulay ito sa tingin mo? Karamihan sa mga tao ay magsasabi na dilaw, kahel o pula. Kahit sa mga larawan at animasyon, ang araw ay madalas ipinapakita bilang malaking dilaw na bola ng nagniningas na plasma. Sa totoo, hindi dilaw ang araw. Ang araw ay naglalabas ng liwanag sa lahat ng kulay sa electromagnetic spectrum na halos magkapareho ang lakas. Ibig sabihin, ang araw ay kasing dami ng violet o berde gaya ng dilaw. Kapag pinagsama ang lahat ng kulay, nagiging puting liwanag ito, kaya ang araw ay puti talaga. Pero kung puti ito, bakit parang dilaw o minsan pula ang araw kapag tinitingnan natin sa langit? Dahil sa ating atmosfera, mas madaling nakakalat ang asul na liwanag kaysa pula dahil mas maikli ang wavelength nito at mas madali itong ikalat ng mga molekula sa atmosfera. Ibig sabihin nito, ang mga pulang, kahel, at dilaw na photon ng liwanag mula sa araw ay dumadaan sa atmosfera ng hindi naaabala at diretsong pumapasok sa iyong mata. Ang asul, berde at lila na liwanag ay nagkakalat sa mga molekula ng atmosfera at iyan ang dahilan kung bakit asul ang itsura ng langit at dilaw ang araw. Alam kong narinig mo na ang tungkol sa madilim na bahagi ng buwan. Siguro dahil sa album ng Pink Floyd. Walang madilim na bahagi ng buwan, kaya ito ang nagpapainit ng ulo ko. Heto ang susi. Tidally locked sa daigdig ang ating buwan. Ibig sabihin, umiikot ito kasabay ng pag-ikot nito sa paligid natin. Kaya lagi lang isang bahagi ang nakikita natin. Kaya laging pareho ang itsura ng buwan tuwing gabi. Larawan ito ng kabilang bahagi ng buwan. At tulad ng nakikita mo, ito ay lubos na maliwanag. Hindi lang natin ito nakikita. Pero may ilang benepisyo sa katotohanang hindi ito nakaharap sa atin. Iminungkahi ng mga astronomo ang paggawa ng radio telescope sa likod ng buwan gamit ang bunganga bilang pinggan. Perpektong lokasyon ito para sa radio telescope dahil malayo ito sa ingay ng mundo. Pwede akong gumawa ng video tungkol sa misyong iyon kung gusto mo. Sige, narito ang 3 mabilisang tanong na sasagutin ko sa loob ng wala pang 1 minuto. Handa ka na ba? Madalas sa pelikula, sobrang hirap daw lumipad sa asteroid belt dahil kailangang iwasan ang malalaking bato. Pero sa totoong buhay, sobrang layo ng pagitan ng mga asteroid kaya halos hindi mo kailangang mag-alala na tatamaan ka ng isa. Mababa ang posibilidad na tumama ka sa asteroid habang dumadaan sa asteroid belt. Mas mababa pa sa 1 sa 1 bilyon. Kaya hindi na ito pinoproblema ng mga space mission. Sunod, madalas kong marinig na sinasabi ng mga tao na ang araw ay isang naglalagablab na bola ng apoy sa kalangitan. At hindi ito totoo. Hindi naglalagablab ang araw dahil walang oxygen sa kalawakan na magsisilbing gatong sa apoy. Ang radyasyon at init mula sa araw ay dulot ng nuclear fusion sa pinakaloob nito. At sa wakas, may karaniwang maling akala na dahil ang Mercury ang pinakamalapit na planeta sa araw, ito rin ang pinakamainit. Mali ito. Ang Venus ang pinakamainit na planeta sa solar system na may 465 degc mas mataas kaysa Mercury na 430 degc lang. Ito ay dahil ang atmosfera ng Venus ay puno ng carbon monoxide, dalawa at makakapal na ulap ng sulfuric acid na nagdudulot ng matinding greenhouse effect na nagpapainit sa planeta. Sige, heto ang isang nakakatuwang bagay. Ang mga itim na butas ay hindi sumisipsip. Madalas nating maling akalain na parang vacuum cleaner ang mga itim na butas na nilalamon ang lahat ng madaanan. Pero hindi yun totoo. Ang mga itim na butas ay mga bagay lang din tulad ng daigdig o ng araw. Sobrang lakas lang talaga ng grabidad nila. Para patunayan na hindi sumisipsip ang itim na butas, palitan natin ang araw ng itim na butas na kapareho ng bigat at tingnan ang mangyayari. Walang nagbago. Pagkalipas ng 8 minuto at 20 segundo, didilim ang kalangitan. Pero sa usaping grabitasyon, magkapareho lang ang mga sitwasyong ito. Patuloy tayong iikot sa paligid ng itim na butas sa matatag na orbit sa loob ng bilyon-bilyong taon nang hindi hinihigop. Ang katotohanan ito ang tumulong matukoy ang itim na butas na Sagittarius, a star sa gitna ng Milky Way galaxy. Bago pa tayo magkaroon ng larawan ng itim na butas, ang meron lang tayo ay mga obserbasyon na nagpapakita ng mga bituin na umiikot sa paligid ng itim na butas. Pinapaikot sila ng matindi pero hindi sila hinihigop papunta sa gitna ng itim na butas. Kaya kapag may nagsabi na ang itim na butas parang halimaw na sumisipsip ng lahat, pwede mo silang itama gamit ang tama. Isa pang karaniwang maling paniniwala tungkol sa kalawakan ay na walang kahit ano ang nakakalabas mula sa isang itim na butas. Madalas nating marinig na pagpasok sa itim na butas, di ka na makakabalik at mananatili ka ron habang buhay. Hindi ka makakalabas dahil kahit ang liwanag ay di kayang makatakas sa singularidad. Totoo yan kahit papaano, pero hindi ganap na tama.
Dapat nating pasalamatan si Stephen Hawking dyan. Ayon kay Stephen Hawking, hindi ganap na itim ang mga itim na butas dahil naglalabas sila ng kaunting partikulo. Ang Hawking radiation ay maaaring magtanggal ng lahat ng enerhiya at masa ng isang bagay, kaya ito ay nawawala kalaunan. At kung paano ito nangyayari ay talagang napakaganda. Madalas nating akalaing ang vacuum ng kalawakan ay basta walang laman. Pero ang walang lamang espasyo ay talagang puno ng mga quantum field na ito. Ang mga field na ito ang nagdidikta ng mga batas ng universo at nagbibigay katangian sa mga pangunahing particle. Medyo nakakalito pakinggan ito at sa totoo lang, ganoon nga. Kaya bibigyan kita ng karaniwang paliwanag na madaling maintindihan. Tandaan, mas marami pang detalye ang tunay na paliwanag nito at tatalakayin ko pa sa susunod na video. Ayon sa quantum mechanics, ang vacuum ay puno ng virtual na particle na biglang sumusulpot at nawawala bilang pares ng matter at antimatter. Isipin mo isang electron at positron na biglang lumitaw, nagbanggaan, at agad nawala. Dahil mabilis ito nangyayari, hindi nagiging totoong nadedetect na particle ang mga pares ng virtual particle. Pero sa mismong gilid ng isang itim na butas, may kakaibang nangyayari. Kung ang pares ay lumitaw sa event horizon at ang negatibong particle ay mahulog sa loob, nagiging totoong particle agad sila pareho. Ang negatibong particle ay bumabagsak sa singularidad ng itim na butas, habang ang positibong particle ay lumalabas bilang Hawking radiation. Ang negatibong particle ang sanhi ng pagkaubos ng enerhiya ng itim na butas, kaya nabuo ang alamat na ito. Totoo, may enerhiya mula sa itim na butas dahil sa Hawking radiation. Inaabot ito ng bilyon-bilyong taon. At kung papasok ka sa isa, hindi ka na makakalabas. Malamang narinig mo na dati na ang kalawakan ay malamig, madilim, at nagyayelong bangin. Pero ito ay isang alamat lamang. Walang aktwal na temperatura ang kalawakan. Dahil ang temperatura ay sumusukat kung gaano kabilis ang galaw ng mga particle. Dahil halos walang particle sa vacuum ng kalawakan, wala itong temperatura. Ang init sa kalawakan ay nakadepende kung saan ka naroroon. Kung malapit ka sa bituin gaya ng araw, mabababad ka sa radyasyon na magpapainit sa mga atomo mo. Ang mga astronauta sa orbit ay nakakaranas ng matitinding temperatura dahil sa radyasyon ng araw. Ang parte ng katawan nilang naarawan ay umaabot sa 100-200 at 50 dead sea, habang ang nasa lilim ay bumababa sa 200 at 50 dead sea. Kaya hindi malamig ang kalawakan. Sa katunayan, iyan ang magdadala sa atin sa susunod nating alamat tungkol sa kalawakan. Ang ideya na sasabog ang tao sa kalawakan kapag walang spacesuit. Kung bigla ka naming i-teleport sa kalawakan ngayon, anong mangyayari? Ang unang problema ay ang kawalan ng atmospheric pressure na nagdudugtong sa katawan mo. Kaya lahat ng hangin sa katawan mo ay agad lalabas sa kalawakan. Kapag pinigilan mo ang paghinga, puputok ang baga at mamamatay ka. Magkakaroon ka pa ng natitirang oxygen sa iyong dugo ng mga 20 segundo. Pagkatapos nito ay mawawalan ka na ng malay. Pagkatapos, magkukulo ang dugo mo, magiging singaw, at magdudulot na lumobo ka na parang nakakatawang lobo. Magiging doble ang laki mo kumpara dati. Pero 1 minuto ka lang tatagal. Lampas doon, mawawala ka na. Pero ang pangunahing punto ko, hindi ka basta-basta sasabog agad sa kalawakan dahil sa vacuum. Sige, ito ay isang nakakatawang bagay na hindi ko rin alam bago simulan ang video na ito. Kapag nakakakita ka ng kometa na lumilipad sa kalangitan na may maliwanag na buntot sa likod nito na ganito, malamang iniisip mo na ang buntot ang nagsasabi kung saan ito papunta. Pero hindi iyon totoo. Ang buntot ay gawa sa alikabok at bato na nalalaglag mula sa kometa dahil sa init ng araw. Ang presyo ng radyasyon mula sa araw ang nagtutulak sa lahat ng alikabok na ito palayo sa araw, kaya nabubuo ang buntot na may direksyon. Kaya sa susunod na makakakita ka ng kometa, gusto kong tandaan mo na ang buntot nito ay nakaturo palayo sa araw, hindi sa direksyon ng paggalaw ng kometa. Kahit anong sinabi sa iyo buong buhay mo, hindi talaga tahimik ang kalawakan. Seryoso, alam naman natin na ang tunog ay naglalakbay bilang pressure wave sa pamamagitan ng isang medium. Diba? Kapag nagsalita ako, ipinapasa ng speakers ang boses ko at inaayos ang mga molekula ng hangin para marinig at maintindihan ito ng tainga mo bilang tunog. Sa vacuum ng kalawakan, walang hangin para magdala ng tunog. Kaya tama iyon. Sa vacuum ng kalawakan, walang tunog. Pero hindi perpektong vacuum ang buong kalawakan. Halimbawa, dito sa paligid ng itim na butas, may gas at alikabok na nagdadala ng pressure wave. Naglabas ang NASA ng sonification recording kung ano ang tunog ng itim na butas at medyo nakakatakot ito. Dagdag kaalaman, dapat tayong matuwa na tahimik ang vacuum ng kalawakan.
Kung pwedeng maglakbay ang tunog sa kalawakan gaya ng liwanag, mas malakas ang araw kaysa jackhammer at bingi na tayong lahat. Madalas nating marinig na ang oras ay konstante sa universo, ngunit pinatunayan ni Einstein na hindi ito ganap na totoo. Ipinapakita ng teorya ni Einstein ng espesyal na relatibidad na ang bilis ng paggalaw ng isang bagay sa kalawakan ay direktang nakakaapekto sa parehong bigat nito at sa oras. Ang bagay na gumagalaw sa tagamasid ay nakakaranas ng time dilation o pagbagal ng oras. Kapag mabilis ang kilos ng bagay, bumabagal ang oras para dito. Ang astronaut na si Scott Kelly ay halos 5 taon na natili sa International Space Station. Noong 2015, si Scott ay nasa kalawakan. Gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa kanyang kambal na kapatid na si Mark, na narito sa mundo. At dahil sa time dilation na ito, matapos ang isang buong taon ng paglalakbay sa orbital na bilis, si Mark ay tumanda ng 5 milisekundo kaysa kay Scott. Ang ESSM ay bumibiyahe lang sa 0.0026% ng bilis ng liwanag. Kung umalis si Scott sa daigdig sakay ng sasakyang pangkalawakan na bumibiyahe sa 99% ng bilis ng liwanag at bumalik pagkalipas ng 5 taon, tatanda si Mark ng 50 taon sa panahong yon. Kaya ang oras ay hindi isang palagian at hindi nagbabagong katangian ng universo. Kapag ipinakita ko ang bidyong ito ng buwan sa iba't ibang yugto, maaaring isipin ng marami na dulot ng anino ng daigdig ang mga yugto ng buwan. Pero hindi iyon totoo. Ang mga yugto ng buwan ay talagang sanhi lamang ng araw na siyang nagliliwanag sa bahagi ng buwan na nakaharap dito sa anumang oras. Habang umiikot ang buwan sa daigdig, nagbabago ang bahaging nasisinagan ng araw, kaya't iba-iba ang yugto ng buwan na nakikita natin. Ang tanging pagkakataon lang na nakikita natin ang anino ng daigdig sa ibabaw ng buwan ay tuwing may lunar eclipse. Sige, narito ang isang nakakatuwang tanong. Marami ang naniniwala na dahil walang masa ang photon na bumubuo sa liwanag, hindi ito naapektuhan ng gravity. Hindi ito totoo. Ang gravity ng malalaking bagay ay yumuyuko sa space-time. Mas malaki ang masa, mas malaki ang baluktot ng space-time. Dahil ang photon ng liwanag ay tuwid lang ang biyahe sa kalawakan, kapag dumaan ito sa matinding baluktot ng space-time, parang yumuyuko o lumiliko ito. Alam natin ito dahil sa malalaking bagay tulad ng itim na butas, galaksya, o kumpol ng galaksya, nakikita natin ang malalaking epekto ng gravitational lensing. Ito ay kapag ang liwanag mula sa malayong bagay ay nababaluktot dahil sa napakalaking bagay sa pagitan natin at ng pinagmumulan nito. Malaki ang epekto nito at nagbibigay daan makita ang malalayong galaksya na nabaluktot at napalakas ng prosesong ito. Isa ito sa ilang paraan para makita at matukoy ang mga itim na butas na kasing bigat ng mga bituin.